lalabas ako. So, they would go out. Nakamot ko siya. Kasi gusto ko nga matapos. Detach yourself from it. Para hindi ka gano'ng masaktan. And hi, I'm Camille. And welcome to the first episode of my podcast entitled Inner Voice. So, why inner voice? Inner voice is something that tells us, inner self tells us. But there are some certain things that hindi natin masabi sa iba. So, welcome to our very first episode. So, simulan na natin. And for this video, I will share 10 things that I learned after experiencing chicken pox. So, the first one is acceptance. You have to accept it first that you will have changes in your body na hindi mo araw-araw nararanasan. And acceptance is hard kasi you will accept that you will take medicine along with it. You will experience changes in your body, like magkakaroon ka ng yung mga chicken pox na kung saan hindi mo siya inaakala meron palang ganun. Kasi na first time mo pa lang siya mararanasan. So, it's very new. And, lalagnatin ka, tapos, hindi ka makakalabas ng bahay kasi pwede kang makahawa at you have to go through that stage. And number 2, uminom ng gamot. At syempre, sumunod ka sa utos ng mama, papa, or sino ang nagbabantay sa'yo. So, marami akong mga ininom ng gamot, pero minsan dahil nalilimutan ko at tulog ako, hindi ko siya naiinom. So, to antibiotic, vitamins, so very bad po yun. So, you have to follow, especially if that person is nakaranas na ng chickenpox. Kasi mas alam nila yung nangyari. Kesa ikaw nga, tayo is first time pa lang natin. And ito yung pinaka-hardest part sa akin kasi hindi ako sumunod sa utos. Di ba bawal kamutin? Especially sa mukha. Eh, yun yung pinakamadali sa mukha ko. Pag feeling ko dry na siya, kinakamot ko siya. Kasi gusto ko nga matapos na, gusto ko matanggal na. And that connects us in our third thing. Be patient. Be patient po sa lahat. Kahit ang tagal-tagal na. Kasi inabot ako ng 1 week. Akala ko okay na ako on the 7th or 8th day. Kasi nakikita ko sa TikTok, okay na sila. And sabi ko, bakit di pa ako okay? May mga nag-dry na siya. Pero hindi pa siya fully dry. Parang sabi ko, bakit ang tagal? Bakit sa kanila ganito lang? Kasi si mama nun, sabi niya, inabotan daw ng 3 to 5 days. And sabi ko, 1 week na sa akin, bakit hindi ba okay? Tapos, the second week of that is, I tried to go to my work kasi nakatrabaho na po ako. Yes. And pinauwi ako noon kasi I might be contagious pa. And sa 10th day ko na ata yun. And parang galit na galit ka. Pero mahina pa talaga ang katawan ko noon. And I can feel it. Kasi alam mo naman sa katawan mo kung kaya mo na o hindi mo pa kaya. And it took me 2 weeks para mag-recover nun. And after nun, meron pang mga scars. Pero nakakalabas-labas na ako. Number 4, hindi kayo pare-pareho ng pagdadaanan. Yun nga, yung mga nakita ko sa TikTok, sa Facebook, or any story, kina-compare ko yung sarili ko sa kanila. Pero ako nga talaga, kung mahina at resensya mo katulad sa akin, it will take you longer to heal everything. Kasi tinantay ko maging dry. And ang natagalan ko yung dry yung sa leg squat sa paa ko. And I was not, hindi pa yun talaga. Okay. At syempre, yung sa mukha ko, meron pang parang yung mga na dry na siya, pero hindi pa siya fully dry. So, kailangan kong hintayin lahat yun. Number 5. Make your alone time your me time. Kasi, most of the time, you will be alone. Kasi nga, nakakahawa ka,
hindi ka pwedeng mahawakan, hindi ka pwedeng makausap. At sabi daw, chickenpox is airborne. Ibig sabihin, pwede yung mga kasama sa bahay is mahawaan mo dahil sa hangin. So, my mom also advised me not to use electric fan palagi. At lalo na kapag dumadaan ako at nandyan sila kasi pag tulog sila, pupunta ako ng CR. Pinipinto ang electric fan at naglalakad ako papunta sa CR. So, make your alone time your me time. And matagal-tagal ko 'to bago natuhan kasi dahil nga sa stress ako, hindi maganda pakiramdam ko, I was on my phone all day. Like, it would take me 9 to 10 hours with my phone. Kasi after kong kumain, anong gagawin ko na? After ko ng inom ng gamot, anong gagawin ko na? I only have my phone back then. I only have my phone. Pero, use your time. I did use some of it. Sleeping, resting, writing, journaling, and minsan nakakapaglinis nga ako. Kasi, pinupush ko talaga yung sarili ko makapaglinis. Kasi, malinis yung kwarto ko. Pinupush ko talaga makapaglinis. Kasi, kapag malinis ang kwarto mo, malinis ang paligid mo, malinis din ang parang payapa din yung pag-iisip mo. And, yung mga oras na yun, talaga merong isang araw na ang sakit-sakit ng ulo ko. So, I just slept all day. Number 6, detach yourself from what people do or say about you. Okay? So, ganito yan. Bago pa kasi ako ng chicken pox, gusto ko matutuhan to how to detach yourself from something. Kunyari, nabanggaan niya ako. Hindi niya ako binanggaan kasi ako yon. Nabanggaan niya ako kasi hindi niya ako nakita. So, ganun din yung sa chicken pox. Kasi, alam ko naman kung bakit nila ginagawa yun. Iniiwasan nila ako. They would go out. And basta hindi nila ako malalapitan. Only my mom can. So, dahil makakahawa nga. So, sabi ko, and also, nung pumunta din ako sa work, they would, kasi sinabi nila sa nurse, and si nurse sinabi din sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. And sabi ko, pag uwi ko, and nilagay ko pa sa notes, hindi ako yung iniwasan nila. Hindi ako yung parang takot sila. Takot sila doon sa meron ako na kung saan, yun nga yung chicken pox. So, from detaching the things, yung feeling nila sa akin, yung sinasabi na sa akin, dinidetach ko yung sarili ko doon. Kasi kapag parang inaccept ko, masasaktan ako ng grabe. They would say, sorry naman sorry ha, kasi hindi ko pa kasi naranasan yan, and ayoko naman magkaroon yan. Kasi, nakakagrabe talaga ang chickenpox. Parang, ilang araw, weeks ng in your whole life is kukunin niya. And, buti nga nandiyan si mama sa akin aalaga. And dyan naman sina ate, daddy, buboy, and Kim. Dinadalhan nila ako ng pagkain dito. O kaya naman kapag lalabas ako para akong queen, sabi ko, lalabas ako. So they would go out. They would pupunta sila sa balkonahin namin. Or minsan naman, sabi ko, ate, ano be? Sabi ko, you know the drill. Sabihin, lalabas na sila. Kasi pupunta nga ako sa CR, maliligo ako, or anything. So, yeah. Detach yourself from it. Para hindi ka gano'ng masaktan. And number 7, nothing lasts forever or this too shall pass. Sinabi to ni Jody Santa Maria sa isang video na nakita ko sa TikTok at ako sa Facebook. Sabi niya, ang ganda nito ng nothing lasts forever. Kasi meron tong positive or negative. Sa positive nito, hindi lahat sa good things hindi lahat mag-last. So, you have to parang i-cherish mo yung mga times na meron ka nun. Kasi nothing lasts forever. And ito naman sa chicken pox, which is negative para sa akin, nothing lasts forever. So, hindi ito maglalast. Dadaan lang to. And through that time na pinagadaanan mo yun, you have to trust yourself. You have to be with yourself as always. Kasi, nadaan na to. Gagaling ka din. You have to wait
for you to be able na gumaling ka. Ano po? So yeah, nothing lasts forever in this social task. Yun yung palagi kong nasa utak ko habang gusto ko na talaga sumuko. Gusto ko na lumabas, gusto ko na parang gusto ko na gawin yung mga dati kong ginagawa, pero I just can't. So, always pray to God, always be there with Him, and this too shall pass. And number 8, learn to ask for help for others. So, ito yung stage ng buhay ko na I learned to ask help from others. Ask help from others. Kasi kapag kakain ako, my brother and sisters, my family, or sila yung dadala sa akin ng pagkain, sila yung sa akin ng apple, kasi hindi nga ako makalabas. At syempre, hindi pa malakas ang katawan ko na gawin yung mga lahat ng bagay na yon. And also, meron pa nun kasi meron ako sa work ko, I have still unfinished businesses. Businesses, parang mawawala na. Unfinished task na kailangan kong gawin kasi patapos na ng school year nun. So, I have Ma'am Jasmine, Ma'am Kyla, Ma'am Chiki, and other teachers na tinulungan ako gawin yung mga kailangan kong gawin. I had to um, parang pirmahan yung mga certificates sa recognition. I had to make SF10 sa mga cards nila. I had to do SF5. I had to do everything. And malaking tulong din yung mga estudyante ko na nagtumulong na maglinis ng classroom nila. And si Ma'am Jasmine, tinulungan niya talaga ako. Okay, di anong kailangan mo? Okay, ganyan, ganyan, ganyan. Kung kailangan yung mga certificates, Ma'am Jasmine sila yung nag-print lahat-lahat. So, I was very thankful to them. I am very thankful to them as of today. Kasi without them, hindi ko matatapos yung mga kailangan ko tapusin. And also, di ba sabi ko, second year pumasok ako. And dahil doon, nagkaroon kami ng parang work from home. Kasi kapag pumasok kami, it's merong malaking possibility na pwede kayo nakahawak pa. So, yun yung ginawa nila. I'm thankful kasi wala na akong silbihin. So, yeah. And also, it's help for us. Kasi meron akong naging kasama din ng chicken box, si Ma'am Erica and Sister Donji. So, it is a really great help sa amin. So, take care of yourself and also feel the need to protect others. Take care of yourself. Hindi ka pwede maging selfish. Kasi kapag naging selfish ka, maraming mga tao na mahal mo at sa paligid mo, may mga kaibigan mo na pwede rin nakakuha ng disease na yan, this chicken pox. It's deadly. And I will say that's deadly lalo na kung mahina ang immune system mo. Okay? And also, lastly, is ano ba yung parang gustong sabihin sa kanila, what God is teaching me. So, teaching me first is take care of yourself. Because if not, He will find a way para makapagpahinga ka, para maalagaan mo yung sarili mo. And for this, binigyan niya ako ng chicken pox para matuto din ako na alagaan yung sarili ko. Because hindi lang dahil merong may chicken pox na lumapit sa akin, kundi rin masyadong mahina ang resistensya ko para labanan yung virus na iyon. So, and also, be patient. Yung pagiging patient ko. Kasi masyado ako mailibig. Gusto ko lahat-lahat. Masyado ako hihipin sa mga bagay-bagay. So, ito masyadong matagal yung pahinga ko ito. Dahil ito, take me 2 weeks dito sa kwarto. And alam ko, ayaw ko na, gusto ko na talagang lumabas. To the point na gusto ko na talagang maglakad sa labas. Kaso, hindi pwede. So, just pray to the Lord. Surrender everything to Him. Kasi hindi mo kaya lahat. Hindi natin kaya. So, that's the end of my Chicken Pox podcast, which in my first episode of my podcast, Inner Voice. So if you found value in this episode, please don't forget to like and subscribe and follow. Hanggang sa muli. Bye-bye!